5 na kabanata. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Hudyo, at umahon si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda, na may 5 portiko, na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at napagkilalang siya'y malaw ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot sa kanya ang lalaki may sakit, "Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke pagkalawkaw sa tubig. Datapwat, samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka." At pagdakay, gumaling ang lalaki, at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat, kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, "Ito'y araw ng Sabat, at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan." Ngunit sila'y sinagot niya, "Ang nagpagaling sa akin, ang siya rin sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Tinanong nila siya, "Sino ang taong sa iyo'y nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibhasa ay may isang karamihan sa dakong yaon. Pagkatapos ay nasunpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kanya ay sinabi, "Narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka na magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama." Umalis ang tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang sa kanya ay nagpagaling. At dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus, sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Datapwat, sinagot sila ni Jesus, "Hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa." Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman ng kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon din paraan, sapagkat sinisinta ng Ama ang anak, at sa kanya ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa mga ito, ang sa kanya ipakikita niya, upang kayo'y magsipangilalas. Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol, upang papurihan ng lahat ang anak, na gaya rin ang kanilang pagpapapuri sa Ama. Ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kanya'y nagsugo. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon, at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos,
at ang mga karinig ay mga bubuhay. Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan niya siya ng kapamahalang makahatol, sapagkat siya ay anak ng tao. Huwag ninyong ipangilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat na nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig, at ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Iba ang nagpapatotoo sa akin, at talastas ko na ang patotoong isinasaksi niya sa akin ay totoo. Kayo'y nangagsugo kay Juan, at siya nagpapatotoo sa katotohanan. Datapwat, ang patotoo ay hindi mula sa tao. Gayon may sinasabi ko ang mga bagay na ito upang kayo'y mga ligtas. Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag, at inibig ninyong kayo'y mga katuwang sumandali sa kanyang liwanag. Datapwat, ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan, sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin, ang gayon din mga gawa na aking ginagawa, ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siya nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man nyo nakita ang kanyang anyo, at kayo walang salita niya na mananatili sa inyo, sapagkat hindi kayo nagsisisampalataya sa kanyang sinugo. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa mga tao. Datapwat, nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyong akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Paanong kayo makapananampalataya? Kayo na nagtatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatian ng gagaling sa tanging Diyos? Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y magsusumbong sa Ama. May isang magsusumbong sa inyo sa makatwid bagay, si Moises. Yaong pinaglakakan ninyo ng inyong pag-asa. Sapagkat kung kayo magsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin, siya'y sumulat. Ngunit kung hindi kayo magsisisampalataya sa kanyang mga sulat, ay paano magsisisampalataya kayo sa aking mga salita?